Balik ka bukas, dalhin mo na rin ang mga designs mo na nagawa noon, or kung pwede ay ang bagong designs mo. Ani Erwan at niligpit ang pinagdiskusyon namin kanina, about sa bagong building nila. Ipapakita ko kay kuya, hindi ako makapag-decide, si kuya ang nakatuka sa bagong building. Pero gagawin ko ang lahat na hindi siya makakalapit sa iyo, at sa mga anak nyo. Erwan said with full of assurance. I smiled at him and gave him a hug. Thank you, isa ang isinisiguro ko sa iyo, Erwan. Kahit kailan hindi ako nagtaksil sa kapatid mo, bulong ko at humiwalay ako ng pagkakayakap sa kanya. He smiled back. I know that, Gemella. He's playboy, hindi ko siya kakampihan ngayon. Mariing sabi ni Erwan, at nanlilisik ang kanyang mata. Nagpaalam ako sa kanya, at lumabas na ng kanyang opisina. Gusto niya pa akong ihatid hanggang sa labasan, kaya lang tinanggihan ko. Marami akong nakikitang papeles sa kanyang mesa, gagawin niya na lang iyon, kaysa naman ihahatid pa ako. Kaya ko namang bumaba ng building na to. Nang makarating sa harap ng elevator, ay parang huminto ang mundo ko sa naamoy kong pamilyar na pabango. I know his scent, until now it smells the same. Ito ang rason kung bakit ako palaging nasa dibdib niya, kapag magkatabi kami dahil sa sobrang bango niya. I love his smell way back then. Okay Jam, move on from the past. Hindi ka niyan minahal. I scolded my own self. Ngayon kapatid ko naman ang nilalandi mo ha. Dinig kong mariing sabi niya. I didn't utter any words. I don't care about him anymore starting that day. I hated him. Kahit anong sabihin niya wala akong pakialam, dahil hindi akong ganang babae, mas kilala ko ang sarili ko. Baka siya iyong malandi sa amin. I heard a ting, at pumasok ako sa loob ng elevator. Agaran kong pinindot para maklos ang pintuan, kaya lang hinaranggan niya ito ng kanyang kamay, at walang sabi-sabi na pumasok. I was about to go out when the door closed. Dinig ko ang pagtawa niya sa likod ko. I rolled my eyes and stand away from him. Dalawa lang kaming nandito sa loob ng elevator. Parang nasa apoy ako dahil kasama ko ang leader ng mga ano. Inayos ko ang mahaba kong buhok at nilagay sa likod. Pinaypay ko ang aking kamay, dahil sa init na nararamdaman ko. Ano ang pakiramdam na si Erwan ang nilalandi mo? Ano mas masarap siya sakin? Bigla siyang nagsalita sa aking likuran. I just rolled my eyes from what he said. Paano ko malalaman ang masarap na yun, hindi naman namin leon ginawa ni Erwan. Bakit hindi ka makasagot? Tumanan ka pa talaga, hindi ka pa nakantento sakin. Talagang humanap ka pa ng iba. I heard him smirk. Hinarap ko siya at inirapan, wala akong alam sa pinagsasabi mo. Kahit na kumukulo na ang galit ko sa loob ko, mahinahon pa rin ang boses ko. I saw anger in his eyes, siya pa ang may ganang magalit. Dapat ako nga dahil ako ang niloko, tapos siya pa ngayon ang mag-aakusa na nakipagtanan ako. Hindi nga niya alam kung anong pinagdaanan ko, kung ano ang pinagdaanan namin ng mga anak namin. Siya itong nagpapasarap sa buhay, nagpapasarap sa kama, sa mga babae niya. Huwag kang mag-feeling na malinis kang tao Jam. Alam ko ang nangyari sa'yo, may tainga ako sa iba't ibang lugar. Alam ko ang mga pinanggagawa mo noong tayo pa. Sa boses pa lang niya parang siguradong sigurado siya sa mga sinasabi niya. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niya. Alam kong mayaman siya, at kaya niya akong pasundan ng tao, pero maling-mali naman ang taong iyon. Kung alam niya ang nangyari sa akin, alam niya bang may anak ako? Kami. Expert ba yang kinuha mo? Tumalikod ako sa kanya nang tinanong ko iyon. Sa sobrang expert noon Jam, alam ko pati kalandi ang ginawa mo. You are a slut. May diin sa huli niyang salita. Slut. Me. Nararamdaman ko ang pamumuo ng luha ko sa aking mata. The old Zero is back. Ang Zero na bumubuga lang ng salita, hindi niya naiisip na masasaktan ang taong sinasabihan niya. Below the belt na siya sa mga pinagsasabi niya sakin. He's hurting me again. Ano bang bago? Hindi ko siya pinatulan, mas mabuti nang manahimik ako, kaysa naman patulan pa siya. Baka masabi ko pa sa kanya ang tinatago ko, kapag nakipagtalo pa ako sa kanya. Sa ginagawa niya ngayon, mas lalo kong pupursigihin na hindi sila magkita ng mga anak niya. Face that Zero. Davao ha. He mocked. What? Anong gagawin ko sa Davao?
Wala nga akong kilala doon, show nga ang mga tauhan mo. Halos mapasigaw ako nang bigla niya akong higitin sa kinatatayuan ko, at idinikit sa malamig na elevator. Tumaas ang kilay ko, habang siya naman ay galit na galit. Nag-aapoy na rin ang kanyang mata, na para bang gusto akong saktan. You're such a good liar, Jam. Sana hindi na lang ako pumayag sa kapatid ko na ligawan ka, hindi ka naman worth it. You're a scam and a big liar. Galit na sabi niya, at kasabay ng paglapat ng bibig niya sa labi ko. Nanlaki ang mata ko at pilit siyang tinutulak. Ngunit hindi siya mabuwag-buwag, mas malakas siya kesa sa lakas ko. Tinaas niya ang aking dalawang kamay, at doon pinagdikit. Mas lalong lumaki ang mata ko, nang nakapasok na ang kanyang dila sa loob ng bibig ko. Buong lakas kong kinuha ang aking kamay sa kanya, at nakawala iyon. I punched him hard in his chest. I felt his hands on chest, squeezing. Naramdaman ko ang mainit na tubig na lumalabas sa aking mata. I cried while he molesting my body. I felt him stop. When he heard me sobbing, lumambot ang kanyang tingin sa akin at niyakap ako. I pushed him hard, at nakawala ako sa kanya. Nanlaki pa ang mata ko nang nadikit siya sa dingding ng elevator nang tinulak ko siya. Mabuti na lang din ay bumukas ang pinto ng elevator, dali-dali akong umalis doon, kahit walang kasiguraduhan sa sarili kong ayos, ay tumakbo ako papalabas. Nagpara ako ng taxi at nagpadaling pumasok. Inayos ko ang aking sarili nang makapasok sa loob ng taxi. I'm still crying. The driver asked me if I'm okay, I just nodded and smiled for my reply. When I arrived in front of our condo building, I wiped my face using my hand. Hindi ko gusto na makita nila akong umiiyak, baka kung ano pa ang itanong nila sa akin, at hindi ko alam ang isasagot ko. Nang makapasok ako sa loob ng kondo, ay sobrang tahimik, wala ring tao sa buong paligid, kaya nakaramdam ako ng takot. Kamakalabog na naman ang aking puso. Elliot, Ellen, Cronus. Tawag ko sa kanila. Ay ma'am, nandito na pala kayo, nasa taas po yung mga bata. Hindi sila lumalabas simula kanina pa, ayaw daw nila mas gusto nila doon. Ani ni Myrna na mula sa kusina. I felt relieved from what she said. Naglakad ako papunta sa taas, nasa pintuan na ako nang narinig ko ang kanilang kwentuhan. Hindi ko pa natuloy ang pagbukas, dahil gusto kong malaman kung ano iyon. Bakit mo pa ba gusto makita si Daddy Elliot? We're happy, right? Natigil ako sa akmang pagpasok sa tanong ni Ellen sa kapatid. I thought you want to meet our dad, Ellen. Why are asking me that? Tanong din ni Elliot pabalik. Persigido talaga si Elliot na makasama ang ama niya. Kahit noong bata sila, siya ang unang nagtanong sa akin kung nasaan ang ama nila. Alibay lang ang sinasagot ko pero ngayon, they're almost 5, hindi na siya masasagot ng alibay. Mas dama-dami na ang tanong niya sakin, na minsan ay hindi ko na masagot. Hanggang nagalit na siya. Answer me first. Mautoridad na sabi ni Ellen. Okay, Ellen. Ako ang kuya pero ako pa under sa'yo no. Okay, don't glare at me like that, we're brothers. The reason is I heard from Mamita that our dad is filthy rich, he's a billionaire. Ani ni Elliot. So what? We don't need his money. Sometimes I want to meet him, but sometimes I don't want it. The day when we are still in Australia, I saw mommy crying and she said, she will never come back here. But because of you, us rather, nandito siya. I don't want her to hurt again. Si Ellen naman ang nagpaliwanag. Ellen is a grumpy and a moody boy. He's not that showy like his other brother, but hearing this from him make my heart melt. Kahit ganun siya ay mahal niya ako, at hindi niya ako kayang makikitang nasaktan. Ito naman ang luha ko na nagbabadyang lumabas sa aking mata. We need his money, Ellen, for Cronus operation. Hindi mo ba nakikita na nahihirapan siya? Even mommy wants to give her eyes for him. If dad is here I think he have a lots of connection, kaya niyang maghanap ng donor para kay Cronus. Ani Elliot. Mommy can do that also, Elliot. We have plenty of money like dad. Pagkontra niya sa ideya ni Elliot. Where? If we have that we don't let Cronus suffer. We don't have money, Ellen,
Kay mamita ang perang iyon hindi sa atin. Seryoso si Elliot sa sinabi niya. Stop arguing about my condition kuya. I'm okay, I'm not suffering, I'm happy. Even though I can't see, I can feel that you still love me. Sabad ni Cronus na ikinaluha ko. They're talking seriously. They are just 4 years old, but their mind sounds like a man who know everything. They are too observant, kaya nga kapag may kausap ako nilalayo ko sila. To be honest, I don't want to see Dad. I realized it when we arrived here. He's the one who abandoned us, dapat siya ang maghanap sa atin hindi tayo. Elian said with anger in his voice. Elian, hindi ka ba naiingit sa ibang bata na may tatay? Dahil ako Elian inggit na inggit ako. I want to feel the father's love that many children feels. Sa sinabing iyon ni Elliot, ay pumasok na ako ng kanilang silid. I wiped my face and smiled at them. Agad naman silang nag-iba ng emosyon nang makita ako. They're smiling while hugging on my waist. I kissed each of them above their head. Umupo ako sa kama, at tinanong kung ano ang ginagawa nila kahit na alam ko naman. We're just watching Mom. Elian recommended to watch other space video. Kinukwento lang namin kay Cronus, he's curious about it. Sabi ni Elliot habang pinapakita sa akin ang iPod, na may video nga sa outer ng mga planets. Ngumiti ako kahit nagsinungaling sa akin si Elliot. Sumampa ako sa kanilang kama, at nilagay si Cronus sa tabi ko, sa kabila naman ay pumunta si Elliot. Nakaupo pa rin si Elian na hindi alam kung saan siya papwesto. I tapped my legs at sumampa siya sa akin paharap. Napapalibutan ako ng 3 gwapong mga lalaki. Mommy, you saw our dad. Si Elliot habang nilalaro ko ang kanyang buhok. I don't want to lie on them, but from what Zero did earlier, mas lalo kong hindi ipapakita sa kanya ang kanyang mga anak. Okay lang sa akin na ako ang saktan niya, basta hindi lang ang mga anak ko. No baby, ani ko at umiling-iling pa. Nakita ko naman kung paano sumimangot ang mukha ni Elliot. Kay Tito Erwan niyo ako pumunta. I apply on their company, para may makain tayo dito. We don't have money mom. Si Elian na nasa tiyan ko. Nagkunwari akong nag-iisip, at nilagay pa ang daliri sa aking bibig. Mayroon pa naman akong naipon, pero kapag hindi ako nagtrabaho wala tayong makakain. Ayaw kong manghingi sa mamita nyo, I can provide you all. Tumango-tango si Elian, at bumalik sa pagkakahiga sa aking tiyan. Tinignan ko naman si Cronus, parang ang layo ng kanyang iniisip. I kissed his forehead and fixed his hair. Naramdaman ko naman ang paggalaw niya, at mas lalo akong niyakap. Habang nasa ganun kaming posisyon, ay narinig ko ang pagtunog ng bell sa baba. Wala naman akong inaasahang bisita ngayon, kaya nakakapagtaka. Kahit ayaw kong bumangon, dahil nakayakap ang mga anak ko, ay tumayo pa rin ako, baka isa sa tauhan iyon ni Zero, at matuntun kami. Pagkababa ko ay iyon naman ang pagpunta ni Myrna sakin, para sabihang may tao sa labas. Sinabihan ko si Myrna pagkarating ko, na hindi niya bubuksan ang pintuan, hanggat hindi niya nasasabi sakin, kaya ngayon ay papunta siya sa akin. Sinabihan ko siya na ako na ang babukas, at bumalik na lang siya sa kanyang ginagawa. Nagtungo ako sa pintuan. At binuksan ng kaunti. Nakita ko sa labas si Erwan, na may dalang maraming paper bag, at may 2 box ng donut, at saka may drinks din. He smiled at me, at pinakita ang kanyang mga dala. Mas pinalaki ko ang pagbubukas ng pintuan at pinapasok siya. Wait, tawagin ko lang sila. Magbibihis na rin ako, hindi pa ako nakapagbihis. Ani kong tumatawa. He chuckled and nodded. Pumunta ako sa taas at tinawag silang 3, binuhat ko si Cronus pababa. Agad ko naman nasilayan ang masayang mukha ni Elliot nang makita si Erwan. Si Elian naman ay usual lang kagaya ni Cronus, na hindi alam kung anong nangyayari. Nilagay ko si Cronus sa upuan katabi ni Erwan at iniwan sila doon. I changed my clothes at agarang bumaba din. Narinig ko silang tumatawa habang pababa ako galing sa taas, binuksan ni Erwan ang dalang box na may lamang donut at pinakain sila. Erwan offered me the donut, I took one and ate it. Inilahad niya ang mga dalang paper bag at binuksan. Wow! Elliot exclaimed.
Kinuha niya ang robot na nasa box pa. Bagong bili iyon sa itsura pa lang ng lalagyan. Elliot hugged the toy while closing his eyes. Meron din naman siyang ganyan sa Australia, pero makareact parang first time. Tumayo siya at niyakap sa leeg si Erwan at nagpasalamat. Ginulo lang ni Erwan ang kanyang buhok, at niyakap din pabalik. I miss this robot, naiwan ko kasi ang akin doon kina Mamita. Aniya habang binubuksan ang laruan. Tumawa lang kami ni Erwan sa kabaliwan ni Elliot. Sunod niyang binigyan si Elian na nakakrus ang kamay sa kanyang dibdib, na nakatingin kay Elliot. Nagbago naman ang mukha niya, nang makita ang paper bag sa harap, nagmadali niyang binuksan, at nakita ang iba't ibang libro ng mga paborito niyang basahin. Isa na doon ang mga tungkol sa outer space, bamuka ang mata niya sa dami habang tinitignan isa-isa. Hindi ko naman mapigilan ang matuwa sa kanila, they're happy. Thank you, aniya habang binubuksan ang bawat pahina. Hindi man lang niya niyakap o ano si Erwan, basta thank you lang. Napailing ako sa ugali niya, baka kapag lumaki si Elian maging sakit ng ulo ko siya. Kapag nagkataon pipikutin ko talaga tainga niya. Next is for Cronus. Erwan gave him the paper bag. Elliot shouted. Open it for his brother. Tinulungan ko siya, ngunit hinawi niya ang kamay ko at sinabihang kaya niya. Kinapa niya iyon hanggang sa natagpuan niya ang bakana at pinasok ang kanyang kamay. Ngumiti siya nang mahawakan ng laman at kinuha iyon sa loob. It's a Spider-Man doll, na paborito niya. Kahit hindi niya nakikita si Spider-Man, ay alam niya naman ang description nito dahil sa mga tinuturo ng mga kapatid. Alam niya lahat ng mga gusto ng mga anak ko, kaya tinanong ko siya kung paano niya nalaman. It's a Spider-Man toy, Kuya Elian, it is. Aniya habang kinakapa ang mukha nito. Yes Cronus, it is. It looks good. You can hug that. Sagot naman ni Elian sa kapatid. Napatingin ako kay Erwan, dahil napag-usapan namin noong kumain tayo. Yan kasi hindi ka nakikinig. He said, smiling. Thank you for making them happy, sabi ko sa kanya. Mas sasaya sila kung makikita nila si Kuya. Ani ni Erwan, at binalik ang tingin sa tatlo. Iyan ang hindi mangyayari Erwan. Hindi ko kaya, may posibilidad na kunin niya sa akin ang mga anak ko. May posibilidad din na hindi niya matatanggap ang mga anak ko, dahil sa mga sinabi niya sa akin kanina, nung nasa kumpanya nila ako. Galit din ako sa ginawa ni Zero sa akin, mas lalo ko siyang kinamumuhian sa pangbabastos niyang ginawa kanina. Sinaktan niya ako lalo, hindi mangyayaring magkikita sila Erwan. Hindi.